Inalis na po ng Kuwait ang ban sa pagpasok ng mga trabahanteng Pinoy o mga OFW sa kanilang bansa matapos ang 1 taon. Kasi may mga nangyari. Diba? Nasa linya si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga, Secretary Kakdak, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network at Radyo Pilipinas. Good morning, sir. Yes, magandang umaga po, Congressman, Sir, and Sir Aljo sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Ay magandang balita po ito dahil pwede na pala tayong mag-deploy muli ng mga OFW. Hindi lang po mga DH, kundi pati mga OFW, Secretary, is this correct? Yes po, kung maalala natin na mula nung sa malagim na pagpaslang kay OFW Jollibee Renara, nag-impose ang tayo ng panahon pa ni Secretary Toots Ople ng deferment at pinapayagan na lang natin yung mga kasambahay na may sa trabaho sa abroad, hindi yung mga first-timers. Ngayon, merong corresponding ban sa Kuwaiti side dun sa mga skilled workers. At noong October last year ay nag-usap si Pangulong Marcos at si then Royal Crown Prince at ngayon hari nila, si Sheikh Michal, tungo sa pagbubukas uli ng pag-uusap. At sa patuloy na pakikipag-usap, nagbunga nung huling weekend yung pagdalaw ni Undersecretary Bernard Olalia ng DMW doon sa counterpart sa gobyerno doon. So bubuksan muli yung sa skilled workers pero sa domestic workers dahil mahalaga yung qualification at karanasan sa trabaho bilang protection sa kanila, ay yun ang papayagan makaalis sa mga domestic workers, yung dapat may karanasan pa rin sa abroad. At may mga safeguards din pong naitalaga sa pag-uusap ni Yusek Olalia sa Kuwaiti side, katulad ng whitelisting, blacklisting ng agencies, yung pagkakaroon ng bank account sa kanilang sweldo at welfare officers ng mga recruitment agencies para may tututok sa monitoring nila. Yung passport po, kasi ito yung reklamo na kinukuha ng mga amo. Ano hong nangyari dito? I believe kasama po ito sa negotiation eh. Yes, kasama. In fact, nandun na yan sa 2018 agreement nung panahon pa ni Pangulong Duterte. So, carried over lahat yon. Itong nabanggit ko ngayon, Kong Erwin, ay kaduktong nung lahat pa na naunang garantiya na dapat hawak ng domestic worker, ng OFW, yung kanyang pasaporte at cellphone. So, pumayag sila. So, pumayag po sila. Hawak nila yung passport nila, cellphone, at papakainin sila 3 times a day. Yes, sir. Yes, sir. Pumayag po sila. Ay, salamat. At yun nga, hindi lahat ng kasambahay, hindi yung mga first-timers, dapat may karanasan sa abroad bago ma-deploy to Kuwait para may karagdagang protection din po ito. So, kung sabihin ka, kung galing DH sila sa Saudi, pwede sila mag-apply na sa Kuwait dahil may experience na sila. Pwede po. Pero yung baguhan po, galing Mindanao o Visayas na baguhan, hindi pa pwede. Dapat may sapat na karanasan po. How about yung mga first-time skilled workers? Makakabalik na sila? Yes, pag first-time skilled, pwede na. Pwede na, Kong Erwin. Pwede po. Regardless of experience abroad, basta't may kalidad, qualified sa trabaho, depende rin po siyempre sa pagtanggap ng employer. Pero marami pa rin po, ano mas marami, DH o mga skilled workers na kailangan nila, Secretary Hans? Sa Kuwait po, mas marami, 90% ang domestic workers doon. Pero umaakyat ang pangailangan sa skilled workers over the last 5-6 years. Okay. Kaya maasa tayo na may demand sa skilled workers. Oo, marami na ngayon din, sir. Yung mga di ba? Mga nagtatrabaho sa restaurant, mga waiter, mga chef, mga hotels. Hotels. Maganda. Mga construction and health. Pero yung security naman po, na ipangako ba nila na ginagarantihan ba nila ang seguridad na ng mga kababayan natin, lalo ng mga kababaihan nating OFW, Secretary? Yes. Meron din po mga proteksyon yung mga nabanggit ko po kanina, yung monitoring on the ground through the welfare officers. Meron na tayo sa gobyerno na welfare officers, pero sa kanilang side, nagtalaga sila ng counterpart nila na mga welfare officers na magmo-monitor at magliligtas, mag-a-assist
ng mga OFWs natin po na kailangan ng tulong. Alright. May iba tayo, Kong, isisingit ko lang ito. Oho. So, may iba po tayo, Secretary, this is Aljo Bendijo. Hindi mo na paintulutan ng pamahalaan ngayon ang pag-akyat sa mga barkong pagmamay-ari ng MV Galaxy Leader, merong MV True Confidence at MV Tutor. Ito yung mga Pinoy seafarer natin na sumasampa sa mga barkong target ng Houthi rebels dyan sa Red Sea at Gulf of Aden. Ano pong detalye nito, Secretary? Yes. Kasi nga bunsod ng mga atake dyan ng mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden, meron tayong mga principals at ship owners na tila target na nga po talaga ng mga Houthis. At ito po ang tinutumbok natin sa bago nating patakaran. Tinitignan natin, sinusuri natin yung mga principals and ship owners na potential targets ng mga Houthi rebels, at ito pinagbabawal po nating umakyat sa kanilang barko na naglalayag dyan sa Red Sea, Gulf of Aden ng Filipino seafarers. Temporary lang naman po ito habang nandiyan pa yung hidwaan, yung sigalot. Siyempre, pag humupa na ang sitwasyon ay pwede na naman muli. Alright. Secretary Hans Leo Kakdak, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kong. Good to hear from you po. And Sir Anjo, maraming salamat. Thank you po.